So, may energy ng blessings dito mga kapiksi. Actually, meron naman kayong mga financial gains, no? Ibig sabihin, maganda naman yung sitwasyon nyo, kalagayan nyo sa pera, maliwanag, maalwan. Yung iba sa inyo, kaya nga pwedeng tinitiis nyo yung mga trabaho nyo kahit toxic kasi maganda naman yung rewards, yung financial gains. Pwedeng toxic yung trabaho pero maganda yung sweldo, maganda yung mga benefits. So yun naman yung na-enjoy nyo and yun naman yung kinakapitan ng iba. Hello guys, hello mga kapiksi, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-September kapalaran, so September 16 to 30 para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. If in case hindi kayo nakaresonate dito guys, try nyo panoorin yung monthly taroscope nyo for September, baka nandun yung energy nyo. So tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. We have Epiphany mga kapiksi. Meron din tayong release. And another message guys is dreams. Okay? So napakaganda, lahat positibo guys, no? So may mga kaganapan sa ating buhay na hindi natin ma-explain, hindi natin maipaliwanag mga kapiksi. And hayaan natin siya because it's the universe doing what's best for us. Kung ano yung nakakabuti para sa atin, kung ano yung kumbaga sometimes nakatadhana para sa atin mga kapiksi. Kailangan nating i-release lahat, no? Let go ng mga unwanted, unnecessary na mga bagay, tao, sitwasyon sa buhay natin na nagko-consume ng energy natin na hindi naman makakatulong sa atin. Sometimes masyado tayong matigas ulo. Comment down below sa mga tinatamaan. Hindi maka-let go, hindi maka-move on, masyado nang matigas ulo. Sometimes tayo na lang yung nagpapahirap sa sarili natin. Hindi natin makalimutan yung mga negative na nangyari. And naintindihan ko naman yun dahil tao tayo, may emosyon tayo. And kapag matindi talaga yung emosyon na nakakaakibat dun sa sitwasyon, mahirap talagang kalimutan. Pero, memories na lang yun, no? You have to understand everything that happened in the past, they are already insignificant. Ibig sabihin, hindi na sila importante. Memories na lang sila. Hindi na kayo masasaktan unless isip-isipin nyo pa yung nangyari ng nakaraan. Okay? So, kung ayaw nyo masaktan, wag nyong isipin. Wag nyong bigyan ng mga negatibong kahulugan. And just move on with your life kasi move forward lang naman talaga tayo papunta. Lahat naman tayo sa future lang papunta, no? Hindi tayo pabalik sa past. Okay? So kailangan mong i-let go, i-release yung mga nangyari na sa nakaraan para hindi ka na mahirapan. And of course guys, dreams, pangarap, no? So napakaganda nito. For some of you guys, literal, no, na baka nananaginip kayo and may mga paramdam sa inyo ang inyong mga gabay through your dreams, no? So if feeling nyo kakaiba yung napanaginipan nyo, merong ibang tao na vivid dreamers like me. As in, pagising ko, lahat ng panaginip ko natatandaan ko, kahit yung mga detalye. Let's say for example, na naginip ako ng pusa, ilang pusa, anong itsura ng pusa, anong hiyaw ng pusa, mga ganun. Ganun talaga ako managinip guys. So lahat yun na tatandaan ko yung pagising ko. So meron namang iba na pag naginip sila, hindi nila natatandaan. So, if ever na natatandaan nyo kung ano yung mga panaginip nyo, sometimes may mga meanings yun. So, hanapin nyo kasi baka may mensahe sa inyo yung mga gabay nyo. And for some of you naman, ito ay mensahe na maaari nang matupad yung mga pangarap nyo. Follow your dreams, guys, no? Chase your dreams, ganyan. Ibig sabihin, mag-focus kayo sa kung ano yung gusto nyo para ma-push out siya sa inyong physical reality. Kasi kayo lang naman yung makakapagtupad ng pangarap nyo sa buhay, hindi ibang tao. Kayo yan. If ever man na may gumalaw na ibang tao, that's because na-push out siya sa physical reality mo, minove ni universe dahil nandun nakafocus yung energy mo. So when you're manifesting for your dreams, guys, the universe always yields to you. The universe always give you
exactly kung ano yung hinihingi nyo. So, minumove ni universe yung mga tao. And that's because of you. So, make sure na focus nyo yung attention nyo dun sa mga pangarap nyo para yun yung ma-push out sa physical reality nyo. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong September 16 to 30. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so Pisces, sa lahat ng mag-avail ng course, guys, mayroon tayong discount ngayong September until September 13. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount, kaya i-avail nyo na yan, guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 20% discount yan until September 30, kaya i-avail nyo na. Sobrang ganda. So, Pisces, kayo ay na-represent ng Queen of Cups. Ito yung positive and negative, mga kapiksi, no? Medyo, unahin natin yung negative. Medyo malalim yung, negative nyo. Medyo malalim. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, no, nakakulong kayo sa isang negative situation or negative energy. Merong nagmamalupit sa inyo, guys, or meron kayong isang toxic na situation na hindi malampasan, hindi kayo makawala dun sa negative situation na to. Pwedeng sa past din ito, mga kapiksi. Pwedeng nangyari na to sa past, pero hinahunt pa kayo, minumulto pa kayo ng nakaraan. Ibig sabihin, hindi pa kayo naka-move on and you're still suffering from that negative situation ng nakaraan. Kaya hanggang ngayon nagdudusa pa kayo. Kasi hindi pa kayo naka-move on. Pero yung iba naman sa inyo, parang until now, tuloy-tuloy pa rin na nagsasuffer kayo. Pwedeng pinahihirapan kayo, specific person, pwedeng isang specific person na nagbibigay ng stress sa inyo, toxicity, pwedeng kasama nyo sa trabaho, or pwedeng katrabaho nyo, boss nyo, or sa pamilya. Pwede rin na parang may nagmamalupit sa inyo. Conflict, guys, pwedeng meron kayong kaaway, constant na away, mga kapiksi. Tapos hindi kayo makawala. Ibig sabihin, hindi matapos-tapos yung cycle, paulit-ulit na nangyayari, or paulit-ulit na nagdudusa kayo. So, that's something na kailangan nyong harapin, mga kapiksi, no? Kung trabaho ito, let's say trabaho, kung wala kayong choice na lumipat, kailangan nyong tiisin hanggang sa matapos yung kontrata nyo and lumipat kayo. Or kung gusto nyong tiisin, bahala kayo. Kanya-kanya yan, di ba? Kanya-kanyang preference. Kung tao naman ito, kausapin nyo, mga kapiksi, and tell them na nahihirapan kayo para magkaayos kayo. Kumbaga, makipag-compromise kayo para hindi kayo mahirapan. So, yun nakikita natin. Pero, on the good side naman, guys, kahit na may mga toxicities, may mga blessings kayo. Mga kapiksi, this is the energy of blessings. And maaari din magbago yung sitwasyon nyo. Pero, hindi magbabago to, guys, hanggang hindi kayo nagbabago. Always remember na ang sitwasyon nyo magbabago kapag nagbago lang kayo, kapag nagbago yung perception nyo. Pero hanggang hindi kayo nagbabago, guys, hindi magbabago yung sitwasyon nyo. Always remember that. Ang pagbabago ay magmumula sa inyo, hindi sa tarot reading. Pinapaalalahanan lang natin na pwede kayong magbago. Nandito yung energy ng pagbabago, pero unless gawin nyo ito, hindi magbabago yung sitwasyon nyo. Okay? So, may energy ng blessings dito, mga kapiksi. Actually, meron naman kayong mga financial gains, no? Ibig sabihin, maganda naman yung sitwasyon nyo, kalagayan nyo sa pera, maliwanag, maalwan,
yung iba sa inyo kaya nga pwedeng tinitiis nyo yung mga trabaho nyo kahit toxic kasi maganda naman yung rewards, yung financial gains. Pwedeng toxic yung trabaho pero maganda yung sweldo, maganda yung mga benefits. So yun naman yung na-enjoy nyo and yun naman yung kinakapitan ng iba. So habang kaya nyo magtiis and kung okay naman sa inyo yan, as long as may rewards naman nakapalit, sabi nga, di ba, for some, no pain, no gain, di ba? So ganun talaga, sometimes kailangan magsakripisyo, pero pagdating sa kaperahan guys, napakaganda ng aspetong pera nyo. So ito guys, i-mind nyo yan, mind blessings, mind financial gains, mind pagpapala, ayan. So maganda talaga yung kitaan nyo mga kapiksi. So what else guys, pagdating sa relationship mga kapiksi, parang mapapalitan yung old relationship nyo or yung old status ng relationship nyo into something better. Lalo na kung let's say for example nagkalamigan kayo ng person mo, nanlamig siya, nag-cool off kayo, nagkaaway kayo, nagkaroon kayo ng space, magbabago yan mga kapiksi para magsisimula ulit kayo ng panibagong chapter sa relationship nyo, pero mas magaan. Parang mas magaan na lang, ibig sabihin pwedeng magkasundo kayo, tapos hindi na masyadong madrama yung next na relationship nyo with this person, para magsisimula ulit kayo, pero mas magaan na mga kapiksi. Tsaka parang nakikilala nyo na rin yung isa't isa, so nakapag-adjust na. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, pwedeng may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign pagdating sa love life mga kapiksi. Pero something na very promising, parang feeling ko nagpa-promise din yung person mo na hindi na maulit. So panghawakan nyo na lang yun mga kapiksi. Okay? Alright. So comment down below Pisces if feeling nyo nakaresonate kayo dito. And yung mga magagandang energy guys, itong mga blessings, financial gains, itong bagong chapter sa love life yan, i-mind nyo yan guys sa comment section kasi deserve nyo yan. Para sa inyo talaga yan. And pwede kayo makinig ng ating mga pampaswerte subliminal guys para tuloy-tuloy na maging maswerte kayo sa buhay. Ito yung playlist mga kapiksi, lagay natin dito. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and panoorin nyo tong ating 2025 kapalaran. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.